Maingat kong sinapong tiyan ko at pinakatitigan ito. Napangiti na lang ako sa kaisipang magkakaanak na pala ako. Sana maging lalaking magiging anak ko para kapag masundan man, maipagtatanggol niya ang mga nakababata niyang kapatid. Wait, sinabi ko bang kapag masundan man? Hindi ako yun. Ilang months na? Tanong ni Denver na nakapagpabago ng mood ko. Hindi niya alam kung ilang months na. Ibig sabihin iniisip niya pa rin na hindi sa kanya to at nagtatanong pa siya kung ilang buwan na. 2 months pregnant na ako. Okay lang kung iniisip mong hindi sa'yo to. Nag one night stand tayo, dapat talaga hindi na kita iniistorbo dahil lang gabing yon. Tapos na dapat ang ugnayan natin sa isa't isa. Hindi ko pinahalagahan ang sarili ko nung gabing yon. Alam kong pumapasok din sa isip mo na paano kung hindi lang ikaw ang nakasiping ko last 2 months. Kaya feel free na ipa-DNA test ang bata kung hindi ka totally naniniwala sa akin. Alam kong akin yan dinadala mo, Bellissima. I'm the one who took your innocent. At alam kong hindi ka basta-bastang babae. Wala akong iniisip na ganyan dahil ang nasa isip ko lang ngayon ay masaya ako, Bellissima. Sobrang saya. Kaya sana wag mo akong pag-isipan ng masama. Don't jump to conclusions, please. Napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi ni Denver. Habang namumulang buong mukha ko ay nagtuluan ng mga luha ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko naman alam na mali pala yung iniisip ko. Hey, why are you crying again? Did I say something offensive? Did I offend you? I'm so sorry. Hindi ko rin alam kung bakit umiiyak ako. Natutuwa lang ako sa mga sinasabi mo. Tapos bigla na lang akong naiyak dito. Sumisinok pang sabi ko at nakita kong sumilay ang isang ngiti sa labi ni Denver. Nakarating kami sa kondo nito at marahan ako nitong iginiya papasok hanggang sa isang kwarto. Ibinaba nitong maleta at saka naupo sa kama. Nanatili naman akong nakatayo sa gilid ng pinto, naiilang pa rin sa kanya. What's the matter? Mangangawit ka dyan, umupo ka na muna rito sandali. Seryosong sabi nito at nahihiyang pinagsalikop ko ang dalawang kong kamay. Tumitig ako rito at ilang segundo lang ay tumangutang-una ito habang tumatayo. Sorry, nakalimutan ko. Don't worry, hindi ako tatabi sa'yo. Doon ako sa sofa matutulog, if that's what's bothering you. Namumula na naman ang pisnging sabi nito sa akin bago na kayo kong lumabas sa pintuan. Sumara ang pintuan kaya malaya na ulit akong gumalaw. Sinimulang kong buksan ang maleta ko at saka inayos ang mga lamang damit bago ilagay sa isang cabinet na bakante. Patapos na ako sa aking ginagawa nang biglang kumatok si Denver. Bellissima, binuksan ko ang pintuan at ngumiti si Denver sa akin. Bakit? Makikiligo lang sana ako? Nahihiyang tura nito kaya nilakihan ko ang bukas ng pinto. Bakit ka nagpapaalam? Kondo mo to, Denver? Natatawang tanong ko kay Denver. Wala naman, maliligo lang talaga ako. Lalabas na ako pagkatapos, promise. Dumiretso agad ito sa banyo pagkatapos kumuha ng tuwalya at bathrobe sa isang gilid. Nagtaka naman ako sa inasal nito. Habang naliligo si Denver ay napagpasyahan kong lumabas muna ng kwarto at libutin ang kabuuan ng kondo. Napakalaki kasi nito, kaya gusto kong ikutin muna. Lumabas ako ng pintuan at hindi na nilingon ng kama. Dahil kapag nadadako ang tingin ko roon ay namumula lang ako dahil naaalala kong nangyari sa pagitan namin ni Denver. Sa kamang yun. Unang napuntahan ko ay ang living room ng kondo. May isang maluwag at mahabang sopa roon at 2 pang single sopa habang nasa gitna ang lamesa. Katapat nito ang isang napakalaking flat screen TV. Napangiti ako pagkakita sa isang balcony kaya nagpunta ako roon. Sobrang lamig ng hangin kaya napayakap ako sa sarili ko. Dahil gabi na ipuno na ng city lights ang kapaligiran. Mukhang may pwesto na akong laging pagtatambayan. Pumasok na ulit ako kaagad at nagtungo naman sa kusina. Napakaganda sa kusina at nakakahikayat magluto. May pagkayalawang ilaw rito, kaya mas napangiti pa ako. Binuksan ko ang ref at nakita kong kumpleto ang rekado sa gusto kong lutuin. Mangingialam na lang ako rito. Inilalabas ko pa lang sa ref ang mga sangkap nang lumabas si Denver sa kwarto habang basang-basa pa ang kanyang buhok. Topless lang ito habang suot ang maong short at nakapatong lang sa balikat ang tuwalya niya. Napaiwas naman ako ng tingin at hindi na ibinaba ang tingin sa kung saan. Alam nyo na, delikadong delikado. You know how to cook? Tanong nito at umupo sa isang mataas na upuan at humalumbaba sa lamesa para panoorin ang ginagawa ko. Siyempre, if you know how to eat, then you should know how to cook. Nakangiting sabi ko at ngumuso naman ito sa akin. Nagtaka naman ako. I don't know how to cook. As expected.
But I can help you, I think. Tumango ako at kinuhang chopping board at isang matalim na kutsilyo. Inabot ko sa kanyang mga puting sibuyas. Hiwain mo yan habang nagpiprito ako ng bangus. Hindi ka pala marunong magluto pero bakit ka maraming ingredients sa ref? In case lang, stock ko lang dyan. Tumalikod na ako sa kanya at pinainit na ang kawali. Nilagay ko ng mantika at saka naglagay ng isda. Mabuti na lang at mabilis akong maglinis ng isda dahil paborito ko itong lutuin. Ano nga palang lulutuin mo? Tocho? Babaliktarin ko na sana ang mga parte ng bangus pero bigla akong nakarinig ng pagsinghot. Napangiti ako kay Denver at napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang tawa. Hoy! Kaagad akong pumunta sa harapan ni Denver dahil nakita ko itong pinahid ang luha niya sa kamay niya. Mas lalo lang siyang naluluha sa ginagawa niya. Nasugatan ka ba? Ang sakit sa mata. Nakangusong sabi nito habang nakatitig sa akin kaya natatawang kumuha ako ng tissue at ako nang nagpunas ng luha niya. Sinasabi ko na nga ba, mali ka kasi. Alam mong pinanghawak mo yung kamay mo sa sibuyas tapos kinusot mo sa mata mo? Natatawang pangaral ko at ngumuso pa ito lalo. Ang sakit sa mata ng sibuyas kaya ayaw ko magluto eh. Napakahirap maghiwa. Sus, mali lang kasing hiwa mo. Hindi mo rin hinugasan muna bago mo hiwain kaya ganyan. Kinuha kong mga sibuyas at hiniwang magkabilang dulo saka tinanggal ang balat. Hinugasan ko ito at saka ibinalik sa harapan ni Denver. Umiling na ito kaya natatawang hinila ko ang chopping board at ako na lang ang naghiwa. Ayan, nagpipresenta ka pa, hindi mo naman pala tatapusin. Sorry, ayoko talaga ng sibuyas. Tumigil ka na sa kakaiyak. Nakukonsensya naman ako kapag nakikita kong luha mo. Punasan mo ulit ang luha ko. Mas nagpa-cute pang sabi nito kaya napailing na lang ako. Anong meron sa kanya at nag-iba yatang pakikitungo niya sa akin. May katas na ng sibuyas ang kamay ko, mas mahihilam ka lang. Maghilamos ka na lang doon. Kaagad naman itong sumunod sa sinabi ko at naghilamos nga sa lababo. Nagpunas ito sa tuwalyang nakasabit sa kanya. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ko habang nakapokus sa hinihiwang sibuyas. Nilalamig? Bakit ayaw mo pang magsuot ng damit? Bellissima. Natigilan ako nang biglang yumapos ang mga kamay ni Denver sa bewang ko. Ramdam ko ang katawan nito sa likuran ko. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman o gawin. Lumalapat sa balat kong init ng katawan nito dahil wala itong damit pang itaas. What the hell are you doing? Gulat na sabi ko pero imbis na sagutin ay ipinatong lang nito sa balikat kong baba niya. Amoy na amoy ko ng mabangong hininga niya pati ang pabango niya. I like girls who are good at cooking. Like you. Bulong nito sa akin kaya kaagad akong umusod at umalis sa pagkakayakap nito. Nagkatitigan kami at mukhang ngayon lang niya na-realize ang ginawa niya. Nag-init kaagad ang mga pisngi ko. Ay, just don't mind me. Inis na tura nito bago pumasok sa kwarto. At isinara yon habang ginugulong basa pa niyang buhok. Umakto akong parang wala lang sa akin pero deep inside ay magkahalong kaba at sayang naramdaman ko sa pagyakap niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng saya. Pero panatag ako nung niyakap niya ako. Inalis ko ang mga isipin sa utak ko at nagpatuloy sa pagluluto. Mukhang nagugutom na si Denver dahil sa inaakto nito. Nalilipasan na yata ng gutom. Ilang minuto lang ay lumabas na ito sa kwarto suot ang isang white v-neck shirt. At pinanood na lang ang pagluluto ko. Kaya mong maghain? Tanong ko kay Denver at tumango naman ito. Pakukuluin ko na lang ng ilang minutong ulam at okay na yon. Yeah, should I do it? Oo, hain ka na. Tumayo ito at inayos na nga ang lamesa. Inilagay nito ang kanin sa isang tasa at inilahad nito ang isa pang tasa sa akin para doon ilagay ang ulam. Umupo na kami pareho sa upuan. Sasandok na sana ako ng kanin pero ginawa na yun ni Denver para sa akin. Hindi ko na lang pinansin at nagsimula na lang kumain. Nakatitig ako rito para malaman ang reaksyon nito sa niluto kong ulam. So delicious! I didn't know this food existed. Napamura pang sabi ni Denver kaya sumama ang tingin ko rito. Nahihibang na yata to. You're overreacting, Denver. Stop that habit of yours. Nasa hapagkainan tayo, tapos nagmumura ka dyan? That made him still. Napayuko ito at kumuso bago humingi ng tawad, pero isinawalang bahala ko na lang. Pagluto mo ulit ako nito, please. Bulong ni Denver kaya napangiti na naman ako.
Sumusubo ito at nakapokus ang paningin sa pinggan niya. Hindi mo pa nga nauubos eh. Mauubos ko to, no? Baka sumakit ang tiyan mo. Bakit? Masama bang loob mo habang niluluto mo to? Ngumuwi ang sabi nito. Medyo. Napamaang si Denver sa akin kaya bigla na lang akong natawa. Ewan ko sa'yo, Denver, ang dali mong mauto. Umiiling pang sabi ko rito at sumubo ito habang nakatitig sa akin kaya napataas ang kilay ko. You're so beautiful when you're laughing and smiling, Bellissima. Please always be happy. Don't let anyone steal your precious smile from you. Diretso ang tinging sabi nito sa akin at bigla na lang kumabog ng husto ang puso ko. Ilang taon ka na ba? Wala sa sariling na itanong ko kay Denver at napatikhim naman ito bago sumagot sa tanong ko. Turning 29. How about you? 26. Wow, I'm 3 years older than you? Oo, tanda mo na pala. Egol naman. Bulungkot biglang napakunot ang noo ni Denver. Napatakip naman ako ng bibig dahil mukhang napalakas ang bulong ko. I heard that, Bellissima. Narinig mo ba? Di mabuti. What do you mean by egol? May kaunting accent na sabi ni Denver kaya natawa ko. Tunog mayaman talaga. Wala, wag mo nalang intindihin mga pinagsasabi ko kapag hindi mo maintindihan. Alien language. Bellissima, pagbabanta nito kaya napataas ang kilay ko. Sinong tinatakot mo? I am not scaring you. Sabihin mo na kasi, please. Nagpapakyut na sabi nito kaya napangiwi na lang ako. Ang laking tao pero hilig palang magpakyut. Ibig kong sabihin, lugi ako. Sandaling katahimikan ang namayagpag sa pagitan namin ni Denver matapos ko sabihin yon. Akala ko walang magiging reaksyon si Denver pero nagkamali ako. What the? Lugi ka pa sa akin? Nagugulantang nasabi nito at mahinahon naman akong tumangawid papikit-pikit pa. Sarap niyang inisin, masyadong over mag-react. With these looks, talents, beautiful face again, wala na, yumabang na. Sinasabi ko lang sa'yo lahat ng meron ako. Meron ka? Bakit hindi ko narinig ang pangalan ko? Ha? Hotdog? Is that a pick-up line? Alam mo, para na tayong tanga rito. Napaka-slow mo. Masakit na brain cells ko sa'yo. Naiirit ang sabi ko habang umiirap. What the hell? Pinakikilig mo ba ako, Bellissima? Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw lang nag-iisip niyan. Iniirapan na kita, kinikilig ka pa? Kakaiba ka talaga ha? Umiiling pang sabi ko. Ngumuso naman ito habang nagpatuloy sa pagkain. Kailan nga palang birthday mo? Tanong nito sa akin, uminom muna ako ng tubig bago sumagot. Sa September 24 na. I see, malapit na pala. Ikaw? Tapos na, January 23. Denver, single ka ba talaga? Natigil ako sa pagtatanong nang biglang tumunog ang telepono ni Denver at sagutin niya ito. Timing na timing yung tumawag. Lumayo ito sa lamesa kaya hindi ko na narinig ang usapan nila ng kung sino man ang tumawag sa cellphone. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Nakakaramdam na naman ako ng inis. Nagliligpit na ako ng mga pinagkainan sakalang sumulpot si Denver. Ilalagay ko na sana ang mga plato sa lababo pero bigla niyang inagaw yun sa akin. Napatingin tuloy ako sa kanya. Ako nang gagawa nito. Wag na, hindi mo naman ako bisita rito kaya ako na lang ang gagawa. Kaya ko naman tong gawin. Hinila ko ang mga plato ngunit sobrang kapit ang hawak niya sa mga yon. Ikaw na nagluto kanina, wag mong pagurin masyadong sarili mo rito. Relax yourself. You don't have to do much while you're staying here. Hinila niya pabalik sa gawin niyang plato. Basagin na lang kaya namin yung mga plato. Malansa yan, Denver. Mas mabuting ako na lang ang maghugas kasi baka hindi matanggal ang lansa. Naiinis na sabi ko. Pati plato kailangan bang pag-agawan? Tapon ko na lang kaya to sa labas. No, kaya ko na to. O edi ikaw na. Hanggat sinasabing ako na panay kuha ka. Yan, hugasan mo yan. Paputiin mo hanggang sa makita mo ng pagmumukha mo sa plato. Kainis. Yamot na sabi ko at nakangangalang all the time si Denver. Inis akong lumayo sa kanya, wala na akong masabi pa kaya nagpunta na lang ako sa sala at binuksan ang TV na naroon. Feel at home ako sabi niya naman yun. Nakakunot ang noo ko habang nanunood, wala naman ako dapat ine-enjoy ko.
Lumipas ang ilang minuto at nakita ko na sa gilid si Denver na nagpupunas ng kamay niya. Mukhang tapos na ito sa paghuhugas at nagpunta na sa ref. Umusod ako sa pinakadulo ng sopa saka humalukip-kip. Ramdam ko ang tingin nito sa akin. Bellissima. Tawag pansin nito nang makapunta sa gilid ko. Dahan-dahan itong umupo pero hindi ko pa rin ito pinansin. Wala na ako sa mood. I might punch his face if ever I had the sign to do so. Nakatutok ang mga mata ko sa TV nang biglang ilahad ni Denver ang hawak niya sa harapan ko. Napatingin ako rito at saka napangiti bago abutin yon. Okay, maybe next time ko na lang siya sasapakin. Double Dutch and Rocky Road? Excited na sabi ko habang binabasa ang flavor ng ice cream. Ngumiti si Denver kaya nagmamadali kong binuksan ang lalagyan. Pero kaagad na pawi ang saya ko pagkakita at pagkaamoy ko sa laman ng ice cream tub. Ako bang pinagluloko mo? Hindi ka na nakakatuwa ha? Lumayo-layo ka na nga sa akin, baka hindi kita matansya dyan at masapak ko talaga yung mukha mo. Masama ang tinging sabi ko kay Denver pero napaluhod pa ito at pinagpapalo ang sopa bago tumigil sa kakatawa. Happy yan siya? Bakit? Anong masama dyan? Gusto mo ipakain ko sa'yo tong tilapia na to? Nakakatuwa ha? Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang ko, tinawakan ko yung tilapia sa buntot. Hoy! Anong gagawin mo dyan? Natigil si Denver sa kakatawa kaya ako naman ang napangisi. Walang pag-aalinlangang hinampas ko sa pisngi niyang tilapia. Nanlaking mga mata ni Denver dahil sa pagkagulat niya. Ako naman ang humagalpak sa tawa dahil sa naging reaksyon niya. What the? Nakahawak sa pisngi niyang sabi na ngayon ay malansa na. Hinila ni Denver sa akin ang tabat kaagad na ibinalik sa rep at naghilamos. Eh di nagsisi ka ngayong pinagtripan mo ako. Bakit nasa ganoong lagayan ng isda ha? Akala ko ba mayaman ka? Ginagawa niyo rin pala yun? Hindi akong nag-aayos ng ref. May hinar ako para gawin ng mga ganyang bagay dahil wala naman akong alam sa mga pagluluto, hindi ba? Inis na bumalik si Denver sa ref at bumalik na may dala namang tub ng ice cream. Hindi mo na ako maloloko, Denver. Umiiling pang sabi ko at kumisi ito habang binubuksan ang lalagyan. Ganun ba? Eh di akin na lang to lahat. Pagtutukoy nito sa Double Dutch and Rocky Road flavor na ice cream, totoong ice cream na ang laman ng tub. Nge! Kaagad naglaway ang bibig ko at napalunok. Ngumiti ako sa harapan ni Denver kaya ako naman ang tinatawanan niya. Oh, kanina inaaway mo ko, ngayon nagpapakyut ka sa akin. Kung pwede lang pumalakpak ang tenga ko ay nagawa ko na. Hinila ko agad ang kutsarang hawak niya saka sumandok ng ice cream. Ang sarap talaga! Mukhang mahihirapan yata ako sa paglilihim mo. Bulong ni Denver na hindi ko naintindihan. Ha? May sinasabi ka? Ha? Wala. Wala akong sinasabi. Eat more. Umiiling pang sabi nito kaya tumango na lang ako saka nag-focus sa pagkain ng ice cream. Ang sarap eh. Naimulat ko ang aking mga mata nang bigla na lang mangasim at bumaliktad ang sikmura ko. Kaagad akong tumayo sa pagkakahigat na nakbo papasok ng banyo. Inis na inis akong nagmumog pagkatapos ng pagduduwal na wala namang nailalabas. Nawalan na naman ako ng lakas kaya minabuti ko na munang humiga na lang ulit. At medyo malamig ang panahon. Narinig kong pagbukas ng pintuan ng kwarto pero hindi pa rin ako nagmulat. Bagkus ay ipinulupot kong kumot sa buong katawan ko. Sarap matulog dito sa kama. Hey, Bellissima, it's already 9 in the morning. Won't you wake up? Tanong ni Denver pero sadyang inaantok pa ako kaya hindi ko na lang ito kinibo. Inakala kong lumabas na ito ng kwarto pero lumubog ang isang parte ng kama, kaya alam kong naupo pa ito. Hey, it's time to wake up. Tinatapik akong sabi nito, inalis kong pagkakapulupot ng kumot sa katawan ko at nakabusangot na umupo. Nahihilo ako at parang umiikot ang buong paligid kaya pumikit uli ako. Yamot akong tumayo at papunta na sana ulit ng banyo nang biglang humawak sa pulsuhan ko si Denver. Kaagad akong tumingin pabalik sa kanya. Are you okay? You look so pale. Pamamansin nito sa akin kaya kaagad akong umiling. Nakabihis na pala ito at mukhang nakahanda na para sa pagpasok. Hindi maayos ang pakiramdam ko. Para akong sumakay sa roller coaster pero palagi naman akong ganito kaya papasok ako sa trabaho. No, just rest for today. Pero marami akong kailangang tapusing trabaho. I said you'll just rest and relax here. That's an order, Bellissima. That's your job for today. Hala, hanggang dito gagamitin mong pagiging boss mo sa akin? Sige nga, ipakita mo sa akin kung sino ka ba at dapat ba talaga kitang katakutan. Itinaas kong parehong manggas ng t-shirt ko at pumosisyon na parang makikipagsuntukan kay Denver. Natawa naman ito tumiling habang nakayoko.
Ano, hindi ka gagalaw dyan? One-on-one tayo oh. Inis na aya ako sa kanya kahit na natatawa na rin ako sa ikinikilos ko. You're always like that. May bakas ng pagkamanghang sabi nito, kaya napaayos ako ng tayo at kumunot ang noo. Ako? Laging ganito? Anong ibig mong sabihin? Always a hot temper. Nung gabing din yon, kung makautos ka sa akin gumalaw na, kaagad kong hinablot ang unad at inihagis sa pagmumukha ni Denver. Bakit niya pinabalik yun? What the heck? Naano kita? Bakit kailangan mo pang ipaalala yung gabing yon, ha? Inis na sabi ko habang unti-unting namumula. Natawa naman siya dahil napagtanto niyang sinabi niya. Anong masama? Dahil sa gabing yun magkakaanak na tayong dalawa. Shut up, Denver! Napaka-nonsense mo talaga kausap. Iritadong sabi ko pero tinatawanan lang ako nito. Kaya sumuko na lang ako. Mamaya kung saan pa mapuntang pinag-uusapan namin.